Sama-sama tayong magiging karakli. Naglalagablab na apoy ang sumalubong sa mga residente sa Dagonoy Street, San Andres, Maynila, pasado alas 3 kanina hapon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at sa inisyal na investigasyon, nagmula ito sa ikalawang palapag ng isang residential building. Mahigit 30 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang 17 bahay. 4 ang sugatan at inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Lagpas tuhod ang baha sa ilang bahagi ng Malabon kahit walang pag-ulan. At ang dahilan, high tide. At ang navigational gate doon na noong Mayo pa raw nasira. Saksi, si Jamie Santos. Walang ulan at tirik na tirik ang araw kanina, pero baha ang bumungad sa mga taga-Malabon. Sa labas ng tahanan ni Jingjing Estilo sa Magsaysay Street, San Agustin, lagpas tuhod na ang tubig. Dahil din sa taas ng baha, apektado ang maliit na negosyo. Pinasok din kasi ng baha ang kanilang pwesto. Perwisyo para sa tricycle drivers, hindi sila nakapasada. Yun nga nakakapagtaka yung sinasabi nila na flood control ba daw na yun, bakit hindi gumagana? Mga estudyante kawawa, paano tatawid, hindi alam kung makatawid sa kabila pag aaral nila ang naapektuhan. Ang baha sa ilang bahagi ng Malabon, bunsod ng nasirang Malabon na Votas Navigational Gate na sinabayan pa ng high tide na umabot sa mahigit 2 meters. Yes, since May 11 po kasi sira na yung navigational gate. So basically kapag high tide pa lang, since below sea level si Malabon, pinapasok na tayo ng baha. Hanggat hindi po siya nagagawa, so high tide pa lang, hindi na makayanan ng mga pumping stations po natin. Kahit daw MMDA at DPWH ang namamahala sa nasirang navigational gate bilang national project, ang Malabon LGU raw tumutulong at nagbabantay upang mapabilis ang pagkumpuni nito. Sinabi ni contractor, by July 1, itatry po nilang i-lift ulit yung navigational gate. Sana maging successful na po yung. Para matulungan ang mga empleyado at estudyante, nagsagawa ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Malabon. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi ng Bulacan sa high tide. Simula raw kahapon, mataas na tubig sa ilang kalsada at kabahayan. Apektado tuloy ang ilang estudyante. Si Aaron Kyle Janicio, itinulak na lang ang bisikleta pauwi sa Balagtas mula sa paaralan niya sa bayan ng Bulacan. Masyado po siya mahirap kasi po yung pressure po ng tubig. Kung pwede naman po yung mga ilog po pwede po linisin or pataasan pa po yung mga like yung panginay po ay yung matungaw. Kahapon ay nasa 4.9 feet ang taas ng baha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ngayong araw ay mas tumaas pa sa 5.2 feet above sea level ang taas ng tubig. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinutol at tinangay ng magnanakaw ang mga kable ng ilang kamera ng MMDA na ginagamit sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang krimen, nahuli ka mismo ng CCTV ng ahensya. Saksi si Joseph Moro. Kadalasang ginagamit ang mga CCTV laban sa kriminalidad o paglabag sa batas. Pero ang mismong gamit kontra krimen, siya naman tinarget ng mga magnanakaw sa EDSA Guadalupe Overpass. Ang pagnanakaw nakuhanan mismo ng iba pang bagong kamera roon ng MMDA na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Makikita sa video ang isang nakatambay sa gitna ng overpass nang bigla siyang dumukwang at may inabot malapit sa mga CCTV. Ninanakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera ayon sa MMDA. June 20 pa ito nangyari pero nabisto lamang noong Martes nang di gumana ang CCTV. 8 CCTV camera sa north at southbound lane ng EDSA sa Guadalupe Overpass ang natangayan ng kable. Mukhang talamak na ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable roon may babala ng huwag puputulin dahil gawa sa fiber optic at walang tanso na maibebenta. Ayon sa MMDA, pinaimbestigahan na nila sa pulisya ang nakawan. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than
gagamitin sa game? Yung galit sa NCAP. Nasa may mga overpass. Katulad nito, naka-install yung ilan sa mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable ng mga CCTV para sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Ayon sa MMDA, malaking tulong ang mga NCAP camera para mapanatiling maayos at ligtas ang mga kalsada. Lalo sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS noong isang taon, lumalabas ng EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo, ang Commonwealth Avenue na dating tinaguriang killer highway. Well, we don't want to call any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa maraming accident, kundi lahat ng road sa Metro Manila for all. Tingin ng MMDA posibleng ang siksikan sa EDSA ang rason kung bakit maraming aksidente roon. Habang madilim naman sa C5. Mula raw nung ibalik ang NCAP, bumaba ng 18% ang mga naitalang aksidente sa EDSA habang 30% naman ang ibinaba sa Commonwealth Avenue. Bukod sa NCAP, may panukala ring ibaba ang speed limit sa 30 kilometers per hour. I'm really promoting speed limits, na mababa ang speed limit, especially during the night. Kasi na sinabi ng data nila, most of these crashes happen at night. Pero marami pa raw kailangang balansahin para maipatupad yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang Chinese national na inaresto dahil sa pagbebenta umano ng nakaw na sasakyan, nahulihan pa ng iba't ibang droga sa Maynila. Saksi, si June Veneracion. Police. Don't move. Ang nilapitang target ng PNP Highway Patrol Group sa Paco, Maynila kagabi, lalaking Chinese national na inirereklamong nagbenta umano ng nakaw na sasakyan. Nagbenta raw siya ng subcompact SUV sa halagang 180,000 pesos. Pero may iba pa palang ibubunga ang traffic operation ng mga pulis. Nabisto kasi nila sa loob ng gamit na luxury vehicle ng lalaki ang mga party drugs, cocaine, shabu at marijuana na nagkakahalaga ng halos 800,000 pesos. Based din sa impormasyon na kuha po natin ay ito pong nahuli po natin Chinese national ay isa sa mga supplier na dito po sa Kalakhang, Maynila. Ang nakumpiskang cellphone mula sa suspect isinasailalim na sa Digital Forensic Investigation para malaman ang mga pinagkukunan niya ng droga at mga taong sinusuplayan niya. Kasi doon sa ebidensya na kuha po natin, no, maraming mga links, ang daming mga tao na pinagbibigyan itong tao na to, mga pinaglalagayan, even may mga parokyano tayo doon na Chinese din. Nakumpiska rin mula sa kanya ang isang dilisensyadong baril. Sasampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Anti-Fencing Law. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Huli ka ang pagsalpok ng motorsiklo sa nakaparadang pickup sa Coronadal City. 3 binatilyong 17 anyos ang sakay ng motorsiklo at ang isa po sa kanila napasampa pa sa likurang bahagi ng sasakyan. Nakatayo rin siya at paika-ikang bumaba sa pickup. Base sa investigasyon ng pulisya, bagaman hindi kita sa video, isang siklistang senior citizen ang bigla umanong tumawid. Nasagi umano ito ng motorsiklo kaya nawalan daw ng kontrol ang nagmamaneho nito at nagdire-diretso sa pickup. Nasugatan sa insidente ang 3 sakay ng motorsiklo at ang nasaging siklista. Makapangyarihan at mayaman umano ang mga nasa likod ng pagkawala ng sabungero na isiniwalat ng akusadong si alias Totoy ayon po sa Justice Department. At kabilang sa idinadawat ni alias Totoy, isang babaeng showbiz personality. Saksi, si Ian Cruz. Handa na raw affidavit ni alias Totoy, ang akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na
ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni alias Totoy sa sindikato at isa umano siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build na pa rin tayo. May grupo yan kasama pero meron talagang corporate setup yung principal natin na community boss. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court to, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga ng kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa tagpagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis si alias Totoy. Wala anya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabungero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na police, gagawin natin to. Para sa Justice Department, may kredibilidad si alias Totoy. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak na magpapatunay. Kasi nasabi niya. Papasa po siyang statement. Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Kausap na ron ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tiniyak po ng Justice Department na poprotektahan nila ang mga Pilipinong tetestigo sa ICC para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po sa war on drugs. At ang grupo naman ng mga biktima, inihain po sa ICC ang kanilang pagtutol sa hiling na interim release ng dating Pangulo. Saksi, si Oscar Oida. Hindi napigilang maging emosyonal ang ilang kaanak ng umuling mga biktima ng extrajudicial killings habang inihimlay ang mga abo ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa dambala ng paghilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan City kanina. Layo ng paghilom program ang patuloy na pag-alala sa mga nasawi sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon, kasabay ng pananalangin na wag na itong maulit kanino man. Proseso to ng regular na tao, normal na tao.
na ipinagkait sa kanila. Ngayon, dahil tinagurian natin yung mga sarili natin na tagapaghilom, kinakailangan patuloy natin ito ihandog sa kanila. Ito na ang ikalimang inurnment ceremony para sa mga biktima ng EJK. Nangyari ito isang araw matapos ihain ng grupo ng mga biktima ng drug war ng Duterte administration sa International Criminal Court o ICC ang kanilang pagtutol sa hinihinging interim release ni Duterte. Sakaling pagbigyan daw kasi si Duterte. Matatakot muli ang mga testigo at kamag-anak ng mga biktima dahil sa posibleng kaharaping banta mula kay Duterte at kanyang mga taga-suporta. Mangangamba rin daw ang mga testigo at pamilya sa seguridad nila, lalo pat malalim pa raw ang impluwensya politikal ng pamilya Duterte at may access daw si Duterte sa malaking bahagi ng mga ebidensya kaya pwedeng mangialam sa kaso. Dahil may pera, maraming kakilala raw si Duterte at kini-question daw nito ang pagka-aresto sa kanya. Isang flight risk daw ang dating Pangulo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng depensa. Pero sinabi na kahapon ni Vice President Sara Duterte na walang ginawa ang kanyang ama sa mga testigo ng kaso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, noong buwan pa ng Mayo, kausap na ng ICC ang Witness Protection Program ng DOJ upang hingin ang tulong ng gobyerno para protektahan ang mga Pinoy na testigo. We're working as government, protecting people. But the government has to protect people, whether they're witnesses for the ICC or the general populace. We try to protect the people. 3 hanggang 4 na Pinoy ang pinag-uusapang tetestigo kay Duterte na kailangan daw proteksyonan. Pero inaasahang dadami pa yan. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do it. Because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. Bagamat nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC, ang kooperasyon ng Witness Protection Program hindi raw taliwas sa naunang posisyon ng gobyerno na hindi na tayo miyembro ng ICC. International Tribunal yan. And sabi ko nga, 95-81, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oy ng inyong saksi. Iginiit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam sa Russian media na may kinalaman ang eleksyon 2028 sa impeachment case laban sa kanya. Ngayon din sa pagpapaaresto sa kanya amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumwelta naman ang palasyo. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang kinakaharap na impeachment case at pagkakaresto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte may kinalaman daw sa eleksyon 2028 ay kay Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ibinahagi ng kanyang tanggapan. Siya raw ang tinarget dahil siya ang frontrunner sa 2028 presidential elections. Sabi pa ng bise, walang intensyon si Pangulong Bongbong Marcos sa bumaba sa pwesto. Gusto raw ng Pangulo na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. Dagdag niya, iniisip daw nilang hihina siya kapag naikulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Buwelta na Malacanang. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Ang ilang kongresista na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial, inalmahan ang pahayag na ito ni Senate President Jesus Escudero na maaring madismiss ang impeachment case si Vice President Duterte sa pamamagitan ng simple majority o boto ng 13 senador. Kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Tila may sariling bersyon daw ng konstitusyon si Escudero ayon kay ML Party List Representative-elect Laila de Lima. It's clear enough na once transmitted na yung articles of the impeachment to the Senate, yung start na ng proceedings. And what are they doing now?
Hindi na natin naiintindihan, has been showing that a kind of posturing as if the 1987 Constitution is not there, as if the 1987 Constitution is not clear enough. Ayaw raw ni De Lima na hulaan kung anong motibo ni Escudero, pero marami na raw agam-agam. Hindi maiiwasan yung mga agam-agam na this is part of a plan. I don't know if this is coordinated. This is something that is consciously being made by the parties, meaning the defense, and then yung senators mismo as an impeachment court. Iginit din ni Representative Jervin Luistro na hindi pwedeng ibasura ng impeachment court ang articles of impeachment. Nakasaad daw sa konstitusyon na ang trabaho ng impeachment court ay to try and decide o magsagawa ng paglilitis at magbaba ng hatol. Kinwestiyon din ito ng isang pumirma sa articles of impeachment. Malaking tanong, bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. That's why dapat impartial. Sang-ayon naman si Senador Alan Peter Cayetano kay Escudero, pero ang tanong niya, tama ba ito? The Senate acts through its members and majority wins. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Diba? Hinihingan namin ng reaksyon dito si Escudero. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Muling kinilala ang husay ng GMA Integrated News sa prestiyosong US International Awards. Silver winner ang 24 oras para sa malalim at komprehensibong pagbabalita sa epekto ng pogo sa bansa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang madilim at madugong mundo ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa ang paksa ng ilang special report na inilabas ng 24 oras noong Disyembre at Enero. Ang mga POGOng unang inasahang magpapasok ng trabaho at kita para sa mga Pilipino na uwi sa patong-patong na problema. Mula sa nabistong pugad ng iba't ibang panloloko hanggang sa issue ng human trafficking. Pati na mga insidente ng pang-torture. Pagpasok mo, ito na, bakal na pintuan, papasok sa lagusan, papunta na dun sa ibang mga villa. Sa mga ulat na yan, tinalakay din ang malalim na sugat na iniwan matapos ipagbawal ang mga pogo, kabilang ang mga pamilyang pinaghiwalay ng pagkakataon. Mga sanggol at asawang naiwan matapos mapadeport ang mga banyagang pogo worker. Kasama ang kanyang mister sa mga nahuli sa isang pogo raid. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung anak ko kasi lalaking walang tatay. Ang mga ulat na yan ng 24 oras, wagi sa prestiyosong US International Awards. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Nakuha ng flagship program ng GMA Integrated News ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports, Social Issues. Tila ba ninanamnam ng pamilya ang bawat sandaling magkasama sila? If he was deported, he cannot take care of his family. Dati na ring nanalo ng Silver Screen Award ang 24 oras sa US International Awards para sa special coverage nito ng Bagyong Mario. Napili namang finalist sa Documentaries and Reports, Environment, Ecology and Sustainability category ang report ng unang balita na pinsala ng El Nino. Sa sobrang laki ng mga bitak sa mga sakahan dito, kasya na yung buong kamao ko. Tapos ganito, katuyo yung lupa dito. Laman nito ang mga kwento ng natutuyot na kabuhayan ng mga magsasaka, bunsod ng El Nino at ng ating nagbabagong klima. Ang unang hinihingi namin sa Panginoon ay mabigyan kami ng tubig, umulan po. Ang US International Awards ay kumikilala sa pinakamahuhusay na branded video productions at dokumentaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo na layong maghatid ng impormasyon, magbigay inspirasyon, magudyok at magturo sa mga manonood. Ang mga tagumpay na ito mula sa paglalahad ng kwento ng mga Pilipino, bahagi pa ng ating mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Walang direktang epekto sa bansa ang bagong low-pressure area na nabuo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o habagat ang nagpapaulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa habagat, umiiral pa rin ang localized thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. At sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ulanin ang malaking bahagi ng bansa, lalo na ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Kung meron pong TDH, si Shuvi Etrata, may TDH din ang kanyang certified fan. Pero ang kanyang TDH, talent, diskarte at hard work. Naipamalas niya yan sa kanyang obra. Portrait ni Shuvi na gawa sa 400 pirasong Rubik's Cube. Ang kay Youth Cooper Julia Casquejo, inabot siya ng 4 na oras para matapos ito. Fan daw siya ng ex-Kapuso housemate dahil sa kanyang pagiging down-to-earth. Oh, so cute ang mga oso na pansamantalang nakatakas sa kanilang enclosure sa isang wildlife park sa UK. At ang kanilang target, ang pang-1 linggong honey. Hindi naman daw sila naging banta at nanatiling nakamonitor ang mga otoridad. Agad din pinalabas sa mga bisita bilang pag-iingat. Nagkaroon daw ng operational error dahilan para mapasok ng mga oso ang food storage area na para lamang dapat sa mga staff. Sa Chile, isang life-size, hindi chocolate kundi chocolate, ang naging sentro ng atraksyon sa isang chocolate festival. Makikita rito ang mahigit 500 kilong display na gawa sa purong tsokolate. May gatas pa. At dito naman po sa Pilipinas, nag-ala dog-nosaur ang isang aso na si Rio nang minsang namasyal sa Baguio kasama ang kanyang fur parents. Ang kwento ng fur mom na si Youth Cooper Christine, sitting pretty raw ang tinuro niya or sit pretty raw ang tinuro niya kay Rio bago nito tila ginaya ang posing ng dinosaur mascot. Aba, paandar! Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.